Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa aking bagong social media platform, Attorney Enzo Bunyog. Kung hindi po kayo naka-subscribe dito po sa aking bagong social media platform na ito, subscribe na po kayo. Meron din po tayong Informador Facebook page. Kung hindi pa po kayo naka-follow, follow na po kayo. Dito po nagdi-discuss ako ng iba't ibang topics. Maganda yung talakayan natin dito kasi mahaba. Matagal-tagal ang talakayan natin dito. Kaya yung gusto ng mahaba-habang talakayan na nagko-cover tayo ng wide-ranging topics, tulad ngayon, 3 topics po ang i-discuss ko. Kaya tapusin niyo po ito. At lagi niyo na pong subaybayan ito araw-araw dito po sa Attorney Enzo Bunyog YouTube channel at Informador Facebook page. Mga kabunyog, naglabas na ng pahayag ang kampo ni dating Speaker Martin Romualdez. Ito ay tungkol sa pagkakaaresto sa isang entrapment operation dito sa founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta. Yan Ah, Matapos kasing maaresto si Franco Mabanta, hinihinga ng reaksyon si Romualdez. Hindi naman ito nagsasalita eh. Mm. Ah, hindi naman hindi naman kaila na involved dito si Romualdez. Pinangalanan na siya yung siya yung binibiktima nito ni Franco Mabanta. Grabe ang laki ng perang pinag-usapan. Ah, Actually, may kaugnayan pa rin ito doon sa flood control scandals, yung mga anomalya sa flood control. Hmm, Ito umanong si Franco Mabanta na isang na founder at siya yung CEO noong Peanut Gallery Media Network. Medyo kasi nagiging maimpluwensya na itong media network na 'to, online media network. So, may ginawa daw itong video, itong media network na ito at ano dito, ang mga ilalabas daw na laman ng video na 'to tungkol kay Romualdez ay damaging talaga kay Romualdez. Ngayon, ah, pinikikilan si Romualdez, ini-extort. Hmm, 350 million yung una. Ah, nagkaan 350 million, nagkasundo daw sa 300 million na ibibigay in four tranches, 75, 75, 75, 75. At ang unang 75 million ay noon ngang May 5. Ngayon yung pala ano na yon, entrapment na. Naaresto ngayon, caught in the act, in flagrante delicto, itong si Franco Mabanta at yung apat pa yata niyang kasamahan. So, ngayon, nag-presko na diyan ang NBI, talagang pinangalanan na si Romualdez yung binibiktima nito at may complaint affidavit na na-file yung tao ni Romualdez. Pinangalanan itong si Franco Mabanta at yung angkor noong media network, yung nagngangalang CJ Hero. Kaya yung dalawa yung main na kinakasuhan diyan, yung si Mabanta at saka kaya lang naglabas ng statement itong si Mabanta sa pamamagitan ng kanilang network. Naglabas yan ng statement na sinet lang daw siya. Ito daw ay kagagawan ni Romualdez para patahimikin siya dahil nga dun sa kanilang i-expose tungkol kay Romualdez. Kaya dinadala nila ito sa issue ng press freedom, pag papatahimik daw sa kanila. Ngayon, naglabas ng statement ang abogado, tagapagsalita ni dating Speaker Martin Romualdez. Basahin natin yung kanyang statement. Ito mga kabunyog ang sabi, ito yung sabi ng tagapagsalita ni dating Speaker Martin Romualdez. Ayan. Ito'y statement ni Attorney Elaine A. Atienza, spokesperson of late Representative Ferdinand Martin G. Romualdez, regarding the arrest of PGMN founder Franco Mabanta. Ang pitsa nitong statement ay ngayon, May 7. Sabi dito, PGMN is twisting the narrative. Ang issue dito ay hindi tungkol sa malayang pamamahayag.
lalong hindi ito tungkol sa karapatan ng sinuman na punahin ang gobyerno. Ang tunay na tanong, may humingi ba ng pera kapalit ng katahimikan? Representative Ferdinand Martin G. Romualdez simply did what any person exposed to the same circumstances would do. He reported the matter to the proper authorities, and the NBI acted on that report pursuant to its mandate under our law. Whatever materials or exposés they claim to possess are irrelevant to the criminal allegations of extortion now under investigation. If anyone believes he has evidence of wrongdoing by public officials, the proper course is simple. Release it, submit it to the authorities, and let the proper institutions act on it, not use it as a leverage in exchange for money. That is what PGMN did. They purportedly produced a video that was allegedly ready to run several weeks ago, and yet choose not to release it. That is not journalism. That is extortion. Ultimately, this case will be decided by facts, evidence, and the rule of law, not by competing narratives on social media. Such conduct undermines legitimate journalism and damages public trust in genuine media institutions. Simple lang po ito. Sa demokrasya, malayang pumuna. Pero malinaw po sa ating batas, isang krimen ang pangingikil. So yan po yan po yung kumbaga kung doon sa statement ng PGMN, yun na rin yung lumalabas na statement ni Franco Mabanta ay tinitindigan nito na hindi sila nangikil, hindi sila nag-extort, wala silang krimen na ginawa. Ang ginawa sa kanila ay sinet up sila para di umano mapatigil sila sa kanilang ilalabas na expose tungkol nga kay Martin Romualdez. So para kila Franco Mabanta at sa PGMN, yun ay issue ng press freedom. Yung statement naman ni dating Speaker Martin Romualdez sa pamamagitan ng kanyang abogada na si Attorney Elaine Atienza, hindi ito issue ng press freedom. Ito ay issue ng extortion. Yan yung ang sabi ng kampo ni dating Speaker Martin Romualdez, ito ay may ginawa silang video, di umano, para siraan si dating Speaker Martin Romualdez. Ginamit ito para kutin si Romualdez at kikilan. Kaya nag-report siya sa NBI. Ginawa naman ng NBI ang gawain nito. Yun na yung nangyari. So, sabi ng kampo ni dating Speaker Martin Romualdez, kung mayroong nalalaman sila Mabanta at ang PGMN, ibigay nila sa mga ahensya ng gobyerno. Sasagutin nila ito. Anyway, so yan, at least alam nyo ang mga statements dito ng parehong kampo, magkampo man ni Mabanta, magkampo ni dating Speaker Martin, parehong mga general na mga statements. ang ang hinihintay diyan ng sambayan ng Pilipino yung detalye. Mga mga general na mga statements yung pinalalabas nila Mabanta, ganun din kay Romualdez. Anyway, actually simple lang naman 'yan, eh. Kung talagang mayroong nalalaman sila Mabanta at sabi nila matibay ang ebidensya nila kay Romualdez at yun daw ang pinapatahimik, ilabas na nila, 'di ba? Ganun lang naman 'yan. Ilabas na nila para makita ng publiko, ano ba yun? Kaya lang totoo rin naman yung sinasabi ng kampo ni dating Speaker Martin Romualdez. Oh, kahit pa sabihing mayroon talaga silang video na ginawa laban kay Romualdez, ibang issue pa rin yung yung pangingikil. Ibang krimen yun, eh, ha? Ah, ang issue dito nangikil sila kay Martin Romualdez. Inintrap sila ng NBI at nahuli sila. Yan yung yan yung dito. Anyway, abangan na lang natin mga kabunyog ang mga developments pa sa susunod na mga araw. Ito, kwinestyon ni Sara ang kumpiyansa ng Kamara. Hmm? Sabi kasi ni Congressman Terry Ridon, sigurado na siyang lulusot. Certain, yun ang term. Sigurado na daw siyang lulusot na sa Kamara ang ang impeachment laban kay Sara Duterte. Sabi ni Congressman Terry Ridon, by itong May 11,
sigurado na siya na mai-impeach si Sara. Hmm, ano na daw 'yan, ah. Ngayon ang reaksyon ni Sara Duterte, bakit daw napakasigurado ni Congressman Terry Ridon, bakit siguradong-sigurado siya, ah? Parang ang ini-insinuate ni Sara Duterte, bakit, ah, dahil ba nilagayan na ninyo, sinuhulan na ang mga kongresista, parang gano'n. Parang gano'n ang ibig sabihin ni Sara Duterte na, kaya kayo nakakasiguro dahil tinakot niyo ba ang mga kongresista? Ginamit niyo yung budget para kontrolin sila, kaya parang kumpiyansadong-kumpiyensado kayo nalulusot, hmm. Pero hindi naman, ang ano naman, ang sinasabi lang naman ni Congressman Terry do'n, ilan na bang kongresista doon sa Justice Committee ang bumoto? 55 na 'yon. So, ang kailangan lang naman ay 106. So, ilan na lang ang kailangan? 51 na lang, 51 na lang. So, kung 51 na 'yan, sigurado na. Kaya gano'n naman ang ibig sabihin ni Congressman Terry do'n. Kumbaga para sa kung ang usapin ay yung 1/3 na kongresista ang, boboto para sa impeachment ni Sara sa plenaryo ng Kamara, sigurado na 'yon. Oh, 'yun ang ibig sabihin ni Congressman Terry do'n. Ito naman si Sara Duterte kung saan-saan pa dinadala ang issue. Ang sinasabi kasi ni Sara, kini-question niya, "Paano kayo bakit nakasigurado ka? Dahil ba ano ka na, pinagalaw niyo na ang pera?" Parang gano'n. Hindi naman 'yun ang issue. Ang issue, nakita na ni Congressman Terry do'n na lulusot sa Kamara. Kasi siyempre, sila yung ano, Committee on Justice at nakakausap nila ang mga kongresista kung ano ang, stand tungkol sa issue ng impeachment ni Sara, ah. Nakikita nila na ano, na maraming kongresista suportado ang impeachment dahil nga sa matibay na ebidensya, hmm. Actually, nung sinabi yun ni Congressman Terry do'n na sigurado siyang lulusot sa Kamara, wala pa itong mga pahayag ng mga leaders ng iba-ibang political parties. Eh, ngayon naglabas na ng pahayag si Congressman Ronaldo Puno ng National Unity Party. Sabi niya, ano, majority, sobra pa sa majority ng kanyang partido, boboto sa impeachment ni Sara. Nung una daw hindi, pero ngayon daw naka-decide na kasi nakita na daw yung ebidensya, eh. O gano'n din ang lakas lakas CMD. Sabi ni Congressman Adjong, sila din, halos lahat ng miyembro ng Lakas ay boboto sa impeachment ni Sara. Oo. Gano'n din yung ano, gano'n din yung Partido Federal at saka yung mga party list. Yung mga party list, ayon kay, Congressman Jude Asedre, halos lahat din boboto sa impeachment ni Sara. Oh, eh, kung noon parang ang sabi ni Congressman Terry do'n ay mga 115, eh, ngayon nga ang pinag-uusapan 215 na, eh. As of ngayon 'yon. O puwede pa 'yan umabot ng 230 o mas mataas pa sa susunod na mga araw. So, wala ano na 'yan, ang malinaw kasi diyan, ah, masama kasi ang loob ni Sara Duterte kasi sabi niya iniwan na siya ng kaniyang mga kaibigang pulitiko. Eh, wala, eh, nakumbinsi ang mga pulitiko, eh. Kahit naman, kahit yung mga pulitiko na dati hindi suportado ang impeachment, nung nakita nila yung mga ebidensyang, prinesent doon sa Justice Committee, yung, Anti-Money Laundering Council transactions na pinakita, 6.77 billion, talagang mabigat. Kaya ano yun, talagang, actually hindi na dapat kini-question ni Sara yung tungkol sa mga kongresista. Hindi naman dahil sa pera na lang yun. Nakita ng mga kongresista na may matibay talagang batayan ang impeachment niya. At saka binastos niya rin kasi ang Kamara, eh. Hindi man lang siya sumipot sa hearing ng Justice Committee at, hindi niya sinagot ang mga issue laban sa kanya. Yan yun. Kaya maraming kongresista, pumosisyon na ngayon para sa impeachment niya. Tapos ngayon, sisisihin ni Sara Duterte sila Terry Ridon, sasabihin niya, "Paano kayo nakasiguro?" Eh, wala, eh. Siyempre sigurado na ni Congressman Terry Ridon kasi nakakausap nila ang mga House leaders at, nadadagdagan bawat araw, eh. Hmm. O mga kabunyog, ito naman pag-usapan natin, itong si Franco Mabanta at saka si Harry Roque.
Nang maaresto si Franco Mabanta, mga kabunyog, nang naaresto, si Harry Roque kaagad-agad nag-post, kaagad-agad nag-post si Harry Roque. Sabi ni Harry Roque, ano daw, kumbaga inugnay niya kaagad itong si Franco Mabanta kay PBBM. Oh, best ano daw 'yan, kilala daw 'yan ni PBBM, tao daw 'yan ni PBBM, tao 'yan ng Marcos. So, yung kaagad yung ano, yung kaagad yung post ni Harry Roque. Yung pala mga kabunyog, hindi lang DDS itong si Mabanta, mahigpit ang ugnayan niya kay Harry Roque. Napakaraming pictures na kasama siya ni Harry Roque. Mayroong talk show ay mayroong ano, anong tawag diyan? Mayroong programa sa ano ba 'yun, sa TV ba 'yun o sa social, media nila. Oh, nag-uusap, si Harry Roque at saka si Mabanta, ah, ano 'yan, nagbibiruan pa yung dalawa, so ibig sabihin close sila. At saka nung panahon ni Duterte, sa halos lahat ng meetings na nandun si Duterte, nandun din si Harry Roque. May mga pictures niyan. Nung tumakbo si Harry Roqueng senador, pinakiusap yata ni Duterte na tulungan ni Mabanta. Si social media ano nga ito, direktor. Magaling daw 'to sa social media. Hiningi ang tulong ni Mabanta, hiningi ni Digong. Nag-commit naman si Digong ay si Mabanta para kay Harry Roque. Kaya itong si Harry Roque, ang bilis kaagad na parang balewalain si Mabanta na hindi niya 'yan kilala kahit tao 'yan ni Marcos. Samantalang mas tao nila 'yan ng Duterte kaysa kay Marcos. Naging Marcos 'yan, siyempre nung nagsanib yung Duterte saka yung Marcos, yung unity team, siyempre Duterte itong si Mabanta, o 'di Marcos na rin siya. At siguro dahil ano ito, magaling mambula, may skill din talaga, napabilib sila Marcos at saka si PBBM at saka si Lisa Araneta. Kaya may mga picture ito, nakasama si Lisa Araneta at si PBBM. Pero bago bago ang Marcos, mas Duterte muna ito. Nung nag-away yung Marcos at Duterte, mas kumampi siya sa Duterte. Ito namang si Harry Roque, parang dumidistansya siya do'n, dito kay Mabanta, dinidistansya niya rin ang Duterte, ay siya nga mismo ang dami niyang pictures, ang dami niyang videos na kasama niya itong si Mabanta. Ha, ha, parang, ano siya dito, tuwang-ano nga siya, masayang-masaya siya na kasama niya lagi itong si Mabanta, eh. Talagang itong mga DDS na ito at tulad nito nila Harry Roque nung nagkaproblema na ang tao, napakinabangan na, dumidistansya na sila kaagad, Ang malala diyan, ah, itong si Harry Roque, hindi niya simpleng kilala si Mabanta. Close sila, marami silang mga ano, mga pinagsamahan na mga collaboration siguro, ah. Malamang malaki ang naitulong ni Mabanta kay Harry Roque. Tungkol sa ano siguro niya, yung kampanya niya, kaya lang kahit naman magaling pa man yang Mabanta na 'yan, hindi naman nanalo si Roque kasi mahirap ibenta, eh. Oh. Anyway, inaano lang natin 'to, itong mga DDS sa nangyari dito kay Mabanta, dumistansya kaagad sila, 'no? Parang kaagad pinasa nila ito, tao ito ni Marcos. Lalo na itong si Harry Roque, nauna-unang mag-post, nauna-unang mag-post si Harry Roque. Na ano daw ito, tao daw ito ni Marcos, samantalang Duterteng tao, mas Duterteng tao ito. Siya mismo ay close dito at marami silang pinagsamahan, tapos didistansya siya. Ang tindi naman ng mga anong ito, ito nila Harry Roque, ha? Ay, ang daming pictures, ang daming videos na magkasama sila, tapos itatakwil niya. Sino namang maniniwala? Oh, ayan, 'yan yung itong si Harry Roque. Nauna-una kaagad mag-post, eh. Nauna-una kaagad mag-post ng distansya kay ano, kay Franco Mabanta, eh. Ah, sana ngayon ma-realize din ito nila Franco Mabanta, itong kanilang mga kagrupo, ah, dini-disown na sila, parang dumidistansya, ah.
Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.